3 taon na ang nakalilipas, nagbago ang Earth. Lahat ng mga halaman at hayop na nasa planeta. Lahat sila ay lamaking baliw. Patuloy silang umuunlad at umuunlad. Ito ang tanging hayop na hindi na-mutate. Ito ay ang mga tao. Para protektahan ang ating mundo mula sa pagkawasak. Hindi sinasadyang ginaising ng mga tao ang kapangyarihan ng kontrol halimaw, ngunit ang taong gumising sa kakayahang ito ay tinatawag na mananalaysay. Nagbibigay ng lecture ang guro sa pisara, ito ay tinatawag na libingan. Ay ang punong guro ng Class 1A ba mataas na paaralan sa taong ito, ang Earth ay pumasok sa isang ganap na bagong panahon. Tandaan na maingat na pumasok. Ngunit ang dokumentong ito ay nasa pagsubok. Nagsesermon lang ako dito ngayon. Bukas, magkakaroon tayo ng zoo competition. Interesado ka ba? Maaari mong anyayahan ang iyong mga magulang na makita ito. Na ang 18 taong gulang na ito ay tinatawag na kaubang isa kang mag-aaral sa 3 ranggo na mataas na paaralan. Paaralan ang pangarap mo, syempre, ay maging isang chef. Maaga kasi namatay ang mga magulang ko. Kaya ang iyong buhay ay palaging nag-iisa. At saka, nahihirapan ka lately. Gulo sa ulo, madalas kang makakita ng mga kakaibang eksena. Binabati kita, ang host ay nakatali sa evolutionary system. Makakatulong ang sistema ng halimaw sa pag-analisa ng host impormasyong may kaugnayan sa halimaw. Mangyaring gamitin ito ng mabuti. Hindi ko alam kung na-pressure ka kamakailan tungkol sa pag-aaral. Para mag-hallucinate ka. Hindi ka masyadong nag-iisip. Umakyat sa hagdan, ngunit kapag tatawid ka na sa liko, may nakita akong higanteng anino. May isang higanteng gagamba. Gumagapang sa kisame ng hallway, ang mga mata nito ay kumislap ng pulang ilaw. Disc spider na may gray stripe, grade ba normal na kalidad, ang lahat ng impormasyon tungkol sa halimaw ay naitala. Tingnan mo, hindi ilusyon ang nakikita mo. Tingnan mo itong gagamba. Ito na yata ang gagamba na pinalaki ng kapitbahay ni Mrs., parang grave teacher. Minsan sinabi ni Dong na ang hayop na ito ay dapat ding banayad habang nagsusuri at nag-iisip ka. Pagkatapos ay biglang tumalon ang gray striped disc spider at tumalon pababa. Patungo sa kaubang, buti na lang at medyo maliksi ang katawan ni kaubang. Mabilis kang nakatakas sa pag-atake. Na ikaw sa oras na ang gray striped disc spider ay hindi pa nagkaroon ng oras upang mag-react, 3 paa at 4 na paa ang tumatakbo pa uwi. Mrs. Chen, ang gagamba mo ay nangangagat ng mga tao. Ang mga mata ay pula na parang 2 nakatagong escape lights. Out sa usok na pakabilis, pagkatapos noon biglang bibig ng gagamba pag-spray ng isang higanteng grid, buti na lang at naglakad-lakad lang si Gaobang sa block. Alimango sa hagdan para makatakas sa higanteng lambat. Doon sa makitid, ngunit ang bilis ng gagamba na ito ay kamangha-mangha. Nakikita ko ang sarili ko na malapit ng mahuli. Biglang natuklasan ni Kaubang ang kahinaan ng halimaw na kalista sa pisara, kaya mabilis mong ilabas ang lighter. At pagkatapos ay ihagis ito sa gagamba. Sumiklab ang apoy na parang tumama lang sa catalysta. Sa wakas, the gray striped disc spider Kia ay nahulog sa ilalim ng mga paa nito, hagdan nagpupumiglas ang 6 na paa nito sa gulat. Tumibok pa rin ang puso ko. Totoo pala ang kapintasan sa pisara. Masyadong maliit ang apoy. Napakabilis pagkatapos noon ang apoy sa lalaki ng gagamba, ang kulay abong guhit na disc, ay namatay. Pero parang lumalakas ang binti sa tuwing tumatalon ito, maaari itong tumalon. 6 na hakbang. Hindi ito tumitigil sa pagpapalabas ng mga boses ng galit. Ang mga mata ay nagiging mas masama. Ang high-degree detection system ay nagbibigay ng warning panel, yung pulang paminta, parang naasar ako. Isang palapag na lang ang natitira ko para pumunta sa bahay ng prinsipe. Hanggat nakauwi tayo, ligtas tayo. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay nagiging mas maikli. Mayroong ilang mga maikling hakbang lamang. Kapag malapit ka nang maglakad papunta sa iyong pintuan, pagkatapos ay ang gray striped disc spider sa likod ay pumitik sa hangin. Gitna ang mga binti ay parang matutulis na kutsilyo.
Samantala rin sigaw ni Haibang patungo sa kanyang pintuan prinsipe mabilis na binuksan ang pinto ng marahas. Kaka-rating lang ng buntot ng isang higanti sa labas ng pinto ng kwarto nagmamadali siyang pumunta sa lupa. Ang kulay abong guhit na disc spider kara-rating lang niya at pinalipad palabas. Tapos mahabang katawan. Ang rough medium ay gumagalaw patungo sa pinto at ang gray striped disc spider ay malubhang nasugatan. Nagtago sa isang sulok. Pagkatapos ay nanginginig ito ng walang katapusan meron na ngayon. Nakatayo sa likuran niya ang purple giant. Mataas na bang ang hitsura nito ay ginagawang mas nagbabanta si Kaubang. Gusto ba ng batang ito na magpatuloy sa paglalaro? Katatapos lang ni Hai. Ang kulay abong guhit na disc spider sa sobrang takot ko ay tumalon ako sa kisame. At saka tumakbo sa kisame ng hallway ayaw ding humabol ni Haibang kinuyam mo lang ang sarili mo. Dahil sa'yo, mukha, talaga akong madumi. Buti na lang mabilis kang tumakbo. Sa sandaling ito, biglang ipinahid ng prinsipe ang kanyang ulo sa balikat ni Kaubang. Pagkatapos ay bumalik sa non-combat mode. Patuloy siyang humihingi ng pagkain. Pagkatapos pumirma sa halimaw. Pagkatapos ay posible na magsagawa ng psychic communication ang halimaw ay magkakaroon ng 2 anyo. Sa isang non-combat state paliitin nila ang kanilang mga katawan upang limitahan ang kanilang pagkonsumo. Enerhiya maaari din silang dahan-daang gumaling mula sa maliliit na sugat. Hinawakan ng mga kamay ng Haibang ang ulo ng prinsipe sa mga mata na puno ng biyaya. Okay, ipagluluto kita ngayon. Lumipat lang ang eksena sa mataas sa pamamagitan ng pagganap ng kanyang tuktok na punyal oras na para magpakitang gilas. Ito ang aking tunay na pamamaraan. Pinutol ng mahusay na verdugo ang karne sa manipis na hiwa at pagkatapos ay magtapon ka ng mga carrot sa hangin. At gupitin ito sa maliliit na piraso. Isang masustansyang hapunan para sa prinsipe mabilis din itong natapos. This time nagmamadali ako sa 8. Kumain ako na parang 3 taon na akong nagugutom. Ibinaling din niya ang tingin sa matanda. Alupihan dilaw likod lila grade 7 normal na kalidad matapos tumingin si Kaubang sa property table tapos bigla kang naliwanagan, at may makukuha ka. Sa talahan na yan ng ari-arian ay muling lilito ang isang parisukat sumisimbolo sa kakayahang umasenso. Kalidad para sa mga halimaw mula mababa hanggang mataas. Ang mga halimaw ay nahahati sa mga normal na antas. Elite grade at perpektong grado kalidad magpas siya sa maximum na limitasyon ng paglago ng halimaw mas mataas ang kalidad ng halimaw. Mas malaki ang potensyal. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga elite na antas at ang normal na antas ay hindi lamang pisikal. Mga halimaw ng parehong antas. Maaaring harapin ng elite level ang 2 halimaw normal na antas ng hindi mahina. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga halimaw lamang ang nakakaabot sa perpektong antas. May pagkakataon kang masira ang huling pinto. Sa alamat na promote sa pinuno ng halimaw hindi makontrol ni Kaubang ang kanyang panloob na pagkabalisa. Sisubog na talaga. Talagang tutulungan kitang umakyat sa elite level. Para kay Kaubang yan. Sabihin mo sa kanya na hindi mo lang siya kaibigan. Siya lang ang kamag-anak. Na iniwan siya ng kanyang mga magulang bago siya namatay. Ikaw sabik na bukas na mga kondisyon sa panonood upang tumaas sa elite na antas kabilang sa mga materyales na kailangan nito ay isang brush. Ang tunog at kahoy ay madaling mahanap. Ngunit ang sistema ng kidlat na ito ay medyo abala. Dahil itong mga 5-star crystals karaniwang kailangan mo ng 8 credit point. Huwag nating pag-usapan ang sistema ng kidlat. Bihirang mahirap hanapin. Ito ay tumatagal ng hindi bababa sa 10 credit points. Mataas ng 7 pag-asa i-flip ang iyong daliri upang kolektahin ang system sa harap mo. Mula noong pagbabago ng Earth, alyansa ang karaniwang pera ay ang pera ng Union. O isang credit score. Ang credit score ay isang premium currency unit batay sa pera ng Union 10,000 pera ng alyansa ng VND maaari kang makipagpalitan ng credit score. Ngayon account ng KAO 11 credit points na lang ang natitira. Pera din ito.
Bakal na ibinigay sa kanya ng estado ng mamatay ang kanyang mga magulang kay Tay aksidente bagaman ang credit score na ito ay nag-aatubili din na tulungan ang posible ang promosyon pero natatakot ako na wala silang pera pagkatapos ng promosyon. Upang mabuhay sa buong araw ang prinsipe ay mayroon lamang pagkatapos ng 8 tasa ng pagkain, hinanap niya si Kaubang. Nagugutom pa ako at gusto ko pang kumain. Wala rin siyang kapangyarihang sumagot. Hoy, hey, ikaw ay isang alupihan. Ngunit nagpa siya ang prinsipe na kumain. Para siyang bagong bata na galit. Mataas sa pamamagitan ng pagbuntong hininga sige. Alam ko na. Pagkatapos kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong pagkain. Para sa'yo ang lahat. Kung marami kang sakit sa tiyan, huwag magreklamo. Napatingin siya sa prinsipe na kumakain ng maayos. Ngunit ang isip ay enchanted bagamat may paraan ng promosyon. Wala kang pera pambili ng mga materyales. Biglang may pumasok sa isip niya. Kung totoo ang paraan na nakasulat sa system kaya maaari mong subukan ang pagiging isang top-notch gymnast. Kasiyahan ng monghe ay isang propesyon na nakatuon sa paglilingkod sa mga halimaw. Isa lang ang layunin nila. Upang mapabuti ang kalidad ng halimaw. Humiling ng promosyon ng halimaw ito ay palaging isang misteryo na gustong tuklasin ng mga geeks. Ngayon ay makikita mo na ito ng direkta. Mayroon din nangangahulugan iyon na maaari kang maging ultimate sex predator. Magkano pera ang gusto mo pagdating mo doon? Hindi ka man lang makatawa ng 3 segundo. Naaalala mo ang sinabi ng iyong guro noon. Bukas na ang zoo competition. Hindi ko alam kung may oras para magparehistro. Nang buksan ni Kaubang ang telepono ang oras ng pagpaparehistro ay 3 segundo lamang. Pinindot mo agad ang sign up button na maaari ka pa ring magparehistro. Lumahok sa paligsahan sa zoo sa mga huling segundo. Sa susunod na araw dinala ni Kaubang ang prinsipe upang kumatok sa pinto ng kapitbahay mula sa dingding. Isang sexy body girl magsuot ng silk nightgown mabilis na buksan ang pinto sa silid magandang umaga umihi masigasig na mga kabataan tulad ni Kaubang nakita ko ang eksenang ito at namula ang mukha ko. Magandang umaga, asukal. Nagmamadali ang daan para tanungin ka. Maaga akong pumunta para makita ka. Sinabi iyon ni Kaubang ayan yun. Sasali ako sa isang zoo competition. Hindi ko alam kung ang daan. Kaya mo ba akong alagaan ng ilang araw? Sabi ng malumanay na daan walang problema, huwag mag-alala tungkol sa pagkuha ng pagsusulit. Matapos ayusin ang prinsipe kumaway si Kaubang sa kalsada pagkatapos ay umalis ng nagmamadali. Pero ilang segundo lang ang kaya kong gawin. Bumalik agad sa mukha ang daan hindi mo maiwasang sisihin ang Panginoon. Mayroon silang mga normal na katangian at hindi sila mukhang cute. Star umihi sa pamamagitan ng muling pagpirma sa isang demonyo mukha kang tae. Sa puso ng prinsipe ay tahimik na naghiganti nang malapit nang dumating ang prinsipe tinamaan siya ng suntok sa ulunan ng kalsada. Gumawa ng stand picture kung alam ng matanda, tiyak na mamamatay siya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang tawag sa telepono. May sasabihin sa iyo ang tatay ko. Ngunit huwag kang matuwa kapag tapos ka na. Pumirma siya sa halimaw. Ito ay isang alupihan na may dilaw na likod. May normal na kalidad hindi ako makapaniwala na narinig agad ito ng kalaban. Mali ka ba? Animal Bender normal na kalidad limitadong endowment ang kahirapan ng pagsasanay ay mas mataas. Bakit hindi mo siya pinayuhan? Sabi ng kalsada paano ako magpapayo? Ang iyong apo ay eksaktong katulad mo. Sa ibabaw ay tila walang pakialam. Ngunit ang katotohanan ay mas matigas ang ulo kaysa sa AI. Mas maraming dilaw na sandals. Ang lilang likod na ito ay isang halimaw. Iyon ang iniwan sa kanya ng iyong anak. Ang iyong panig ay nalutas na. Tapos na ba? Sa ganang akin, dapat mong gawin ito. Karamihan sa mga tao ay hindi nakikinig sa iyo. At pagkatapos ay lumipat sa ibang grupo na nakikinig. Isang bagay na hindi nagkukulang sa mundo. Ito ay talento. Tumigil ka sa panonood habang nagsasalita ako. May sarili kang isip. Ano man ang dahilan, makatitiyak ka tungkol sa pag-ihi. Isama mo na lang ako dito.
Hinding-hindi siya malalagay sa panganib. Kapag tapos ka na, ibaba mo ang tawag. Sa dulo ng linya sa gilid ng Kia may isang matandang lalaki na nakatingin sa labas ng bintana. Pagkatapos niyang mag-isip sandali, nagtanong siya. Sabi ng secretary sa lab binigyan ko lang sila ng 5 buwan. Kung hindi sila magtrabaho para sa akin, hindi mo na kailangang manatili dito. Mayroon ding problema sa sangay ng Qinghai. Dapat itong malutas sa loob ng 7 buwan. Wala akong masyadong oras para sayangin niya. Pagkatapos ay marahan niyang tiningnan ang larawan ni Chong. Ang tanging nasa telepono. Urinal hinihintay kong malutas ng aking lolo ang lahat sa loob ng 1 taon. Tapos hahanapin kita. At ang zoo department sa Chang'an City ngayon. Napuno ng libu-libong tao ang plaza. Tumingin ka sa paligid. Kahit saan nakikita ko ang ulo ng mga tao. Tumingin sa paligid ng 4 na gilid. Tuklasin ang mga tao na kasing dami ng mga langgam zoo na walang tigre ito ay isang karera na gusto ng maraming tao. Sa ngayon, may tumatawag sa pangalan mo. Iniisip ko kung maaari kang lumingon at makita kung sino ito. Ang Kia pala ay kaklase mo na nagngangalang Li Suchong. Kasama ang kanyang ina na si Zhang Hong at ang kanyang kapatid na si Li Hongbo. Arbitraryong sinabi ni Zhang Ping Urinal mag-isa akong pumunta dito para manood ng Shaozu competition. Saglit akong nag-alinlangan at saka sumagot. Hindi. Nandito ako para lumahok sa paligsahan. Kapag sinabi mo iyon, 3 tao ang magtatanong sa iyo. Nakapicture din sila. At sa kanya ito tinapak sa balikat at sinabing NDT0. Ganito dapat ang hitsura ng mga kabataan. Siguro magkakaroon tayo ng isang kawili-wiling libangan ngayon. Ang pinakabata sa paaralang ito. Matangkad sa pamamagitan ng paghawak sa likod ng leeg, hindi ako sigurado. Pumunta din ako dito para subukan ang swerte ko. Ngayon ay may mayabang na boses. Ang pinakabatang zoo sa lungsod. Mula pa noong threshold na maging mahilig sa sex sobrang baba na naman. Ngayon ang aso at pusa sa gilid ng kalsada ay sumama na rin sa saw, isang lalaki kahit hindi ka magpatubo ng buhok, gusto mong maging animal lover. Ito rin ay nagpapatawa at nawawala ng ngipin. Hindi rin galit si Kaubang. Sarcastic ka lang. Kung umaasa ka lang sa iyong bibig na maaaring maging edukasyon ng hayop pagkatapos ay dapat kang naging isang mataas na antas ng hayop. Nagalit ito sa duwende na kulay ube ang mukha. Anak ng asungot, hintayin na lang natin kung makikilala siya ng Pink Wall. Siya ay isang prinsipe ng Royal Society na pinangalan ng hari. 4 na beses na siyang sumali sa zoo. Nabigo ang 7. Tiyak na napakabata niya. Nakaramdam ako ng selos sa puso ko. Ito ay sa sandaling ito. Biglang bumukas ang pinto ng zoo department. Isang pares ng mga security guard na nakasuot ng armadong suit kaliwang kamay na may mahabang stick out upang mapanatili ang kaayusan. Ngayon ang hukom ng zoo lumabas din ang school. Kayo, magsisimula na ang zoo competition ngayon. Mangyaring sumali sa paligsahan. Hakbang sa loob matapos ang lahat ng mga kalahok ay nasa loob. Nagsimulang ideklara ni Fang To ang mga tuntunin ng kompetisyon. Ang patimpalak na ito ay hahatiin sa 2 bahagi. Ay tula at martial arts. Ang unang bahagi ay tula. Sa isang sandali, ang screen ay magpapakita ng 3 linya. Kailangan lang ng mga tao na magsulat ng sapat na impormasyon ng uri ng bahalimaw. Ang pagiging nasa silid na iyon ay itinuturing na isang tagumpay. Wala nang salita, opisyal na natapos ang pagsubok. Nang matapos siya ay lumabas na siya ng stage. Sa screen ay may tanawin ng dagat. Ngayon ay may anino sa likod. Tinutunaw ang mapayapang dagat. Unti-unting gumagalaw ang camera sa ilalim ng dagat. Ngayon ay nakakakita na sila ng anino. Lumalangoy ang malaki. Sa ilalim ng dagat, tila natuklasan ang camera. Kaya patuloy lang itong gumagalaw patungo sa lens. Biglang nag-turn off ang eksena sa harap ng mata ng lahat. Napatingin siya sa orasan sa kamay niya. Ito ang unang 6. Mayroon kang 20 minuto para pag-isipan ito at makabuo ng sagot. Nang matapos ito, naghiging ang buong bulwagan. Lahat ng tao sa taas ay pasaway at pagmumura lang. May mga taong nakahawak sa ulo at umiiyak.
Hindi na mapigilan ni Feng To ang sinumang maingay ay kakasuhan ng panloloko. Pinalayas sa exam room. Katatapos lang. Walang tao sa kwarto para magsalita. Ngumiti ang hari. Ang sanaysay sa taong ito ang pinakamahirap nitong mga nakaraang taon. Buti na lang at nakuha ko na dati. Sinulyapan niya si Cao Bang na nakaupo sa katabing mesa. Nalaman kong hindi ka nag-aalala. Pekeng palikuran ng pato ang mga bagay na nakikita ngayon ni Cao Bang ganap na naiiba sa iba. Ang mga matibay na dolphin ay gustong makinig sa nakapapawing pagod na musika, mahilig mag-sunbathe, gusto kong kumain ng lahat ng uri ng isda. Takot sa pag-atake mula sa madilim na katangian, ang pinakaayaw ko ay ingay. Nagmamadaling magsulat ang impormasyong nakikita ko sa papel. Napakabilis at pagkatapos ay nagpapakita ang screen ng ilang higit pang mga bar. Ang mga nilalang sa loob. Lahat sila ay mga bagong uri ng ebolusyon. Medyo marami ang nakakaalam, halimbawa, lahat ng mga nilalang na ito ay may pagkakatulad. At kaya mabilis na natapos ang pagsulat. Pagkatapos ng 1 oras at kalahati. Ang lahat ng mga pagsusulit ay naitala. Matagal, mas mabilis ang pagsusulit. Sa loob lang ng kalahating oras, nakatapos ako ng 500 pagsusulit. At pagkatapos ay nagsimulang magpahayag si Feng To listahan ng mga kalahok sa ikalawang round. Snow Pepper na may hawak na lamsam lamtang pink, pagkatapos mong magbasa, magsimulang magkomento. Mga taong binabasa ko lang ang mga pangalan. Kahit na ang trabaho ay medyo mali. Pero sapat na para makapasa sa pagsusulit. Dito nais kong hilingin sa mga kalahok ang isang mahusay na pagganap. Seksyon ng martial arts. Nang marinig ito ng hari, tumawa siya. Mataas na antas, tama ba? Bakit hindi ko narinig ang pangalan mo? Sa tingin ko wala tayong swerte ngayong taon. Nakilala ko ang pinakabatang hayop sa Chang'an. Mataas sa pamamagitan ng paglunok ng laway, hindi mo maintindihan ang iniisip mo. Baka mali ang impormasyong ibinibigay ng system. Sa puntong ito, muling nagsalita si Feng To. Tama, sino si Cao Bang? Tumayo agad si Hai. Ang pangalan ko ay Cao Bang. Hindi ako makapaniwalang bigla kang pumalakpak. Hindi inaasahan, napakabata pa ng manunulat ng libro. Isa itong teenager hero. Nang matapos ako ay nagsimulang mag-usap ang buong kwarto. Maingay sa isang kisap mata, ikaw ang naging focus ng lahat ng mata. Ibinaling ni Cao Bang ang kanyang mga mata sa hari. Nakuha ko ang pinakamataas na marka sa pagsusulit. Na ginagawa kang 7. Sa sobrang galit ng hari ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngunit ang mga bulok na salita sa gilid ng bibig niya nang walang lakas ng loob na sabihin sira, tapos si Feng To kumuha ng sapat na puntos para sa pangalawang pagsubok. Pagkatapos nilang tumuntong sa pintuan ng Kia, maliwanag at maluwang din ang paligid sa mismong sandaling ito, nagsimulang magpahayag ang Feng To. Ang mga tuntunin sa pagsusulit sa martial arts ay napakasimple sa kwarto sa likod ko. May mga halimaw na inaalok na. Kailangan lang ma-promote ang mga tao. Tungkol sa kalidad, bigyan ng halimaw mismo ang namamahala, ipapasa ito. Ngunit ang mga materyales na ginagamit ng mga tao habang ginagawa ang kanilang takdang aralin, ang lahat ng pagsusulit ay binabayaran ng asosasyon. Ngunit kung ang kalidad ng halimaw hindi matagumpay na mag-level up, tapos pasensya na. Dapat kang magbayad ayon sa presyo sa merkado. Siyempre, limitado rin ang materyal. Kung ang bilang ay lumampas sa limitasyon, parang 7 talo yan. At pagkatapos ay pumasok ang isang tagapangasiwa ng dibisyon na nagngangalang Lee. Ngayon, mangyaring pumunta dito isa-isa upang mag-withdraw. Bisitahin ang room number ko. At sa wakas, naunawaan ni Cao Bang. At sertipiko ng SAO bilang isang veterinaryo, isa ito sa pinakamahirap na pagsusulit. Gamit ang lucky draw na ito, ang contestant hindi mo malalaman kung halimaw ang kaharap mo. Nagsimulang tumawa ang haring nakapila sa di kalayuan. Anak ng asungot, gagawin kitang maganda sa 1 minuto. Sa puntong ito, inilagay ni Cao Bang ang kanyang kamay sa kahon ng balota. Pero hindi mo alam, sa loob ng ballot box may isang invisible beast na nagtatago sa loob. Nakaayos din ang balotang makukuha mo.
Bago iyon ay palihim ding nagbigay ng masamang ngiti ang supervisor pagkatapos ay inihayag ni Feng To opisyal na nagsisimula ang pagsusulit sa martial arts. Pakilagay ang room number. Naaayon sa numerong iginuhit. Di nagtagal, nakahanap siya ng room 10. Pero pagbukas mo ng pinto, nagulat ako. Sa loob ng kwarto may hawla na may hawak na halimaw. Nanginginig ang mga tao. Hindi lang iyon. Ang mga ari-arian nito ay lalong nagpapatakot sa mga tao. Red Marine grade 10 normal na kalidad negatibong morbidity tanong ko agad sa staff dito. Nagawa na ang Marine na ito. Sabi ng staff dito ito ay nasubak ng maraming beses. May malaking halaga ng hangin na natitira sa katawan. At enerhiya sa lungatan sa isa't isa ang pulang mandaragat na ito ay pinatalsik na. Ngunit sa samahan, walang sapat na halimaw na natitira para alagaan mo. Pero sa totoo lang, ito ay isang kamay na plano. Sadyang inayos ng superintendent tinanggap niya ang pera ng hari. Kailangan niyang tiyakin na ang mataas huwag pumasa sa round na ito. Wala ring magawa ang mga staff dito para sabihin iyon ang pulang tubig ay maaaring tumagal hanggang ngayon. Lahat salamat sa sarili nitong malakas na kalooban ngunit ang posibilidad na ito ay ma-promote ay masyadong mababa. Ang kahirapan sa paggawa nito ay lampas sa normal. Matutulungan kita kung kailangan mo ako. Panatilihin ang tagumpay sa pagsusulit sa susunod pumunta na lang sa martial arts competition. Mag-isip sandali at pagkatapos ay tumingin sa likod. Tumingin sa hawla. Upang tumingin sa mga mata ng pulang mandaragat tinanggihan mo ang alok ng empleyado. Salamat sa iyong mabubuting salita. Ngunit nagpasya akong pipiliin ko ito. Naramdaman din ng mga tauhan na walang magawa. Okay, kaya subukan mo. Pagkalapit, pinagmasdan niya ang pulang mandaragat. Napakaingat ang malaking braso ni Kia ay mukhang deformed at deformed. Mayroon ding pagpapanatili ng tubig sa ilang iba pang bahagi. Ngayon na ang pulang lotus ay medyo walang magawa upang itaas ang ulo nito. Sa mga mata na puno ng pagnanais na ma-promote ang masamang nakaraan ay biglang bumabalik. Enerhiya sa katawan. Conflict sa isa't isa sa seryosong paraan. Hindi ako makababa. Walang pagkakataon. Patay na ang pulang mandaragat na ito. Pag-isipan mo ito. Biglang hinawakan ng Marine ang lata ng LAN. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para sumigaw ng galit. Sigaw ng carpet patuloy itong umaalingaw sa buong silid. Nakita niyang wala siyang reaksyon. Unti-unting nawawala ang pakiramdam sa aking mga mata. At pagkatapos ay nagiging madilim at madilim. Ito ay sa sandaling ito. Isang mainit na kamay ang biglang dumampi sa kanyang ulo. Marahan na ngumiti si Kaubang huwag kang mag-alala, tutulungan kitang mag-evolve. Napakataas. Sa pamamagitan ng pagsisimula upang subukan ang plano upang matulungan ang Red Seafarers ebolusyon ngunit ang tanawin sa iyong harapan ay bumulaga sa kanya. Normal na ebolusyon. Pag-alis ng mga negatibong dumi ng ari-arian sa katawan at pagkatapos ay mag-evolve sa elite na kalidad. Ebolusyon sa isang pathological na paraan pagsipsip ng negatibong kapangyarihan ng ari-arian ganap na alisin ang mga kakulangan ng sound system ang mataas na posibilidad ay magbabago sa isang ganap na bagong species. Ang pinakamababang kalidad ay kahusayan. Ngunit napakaraming material para sa normal na ebolusyon. Ang halaga ay lumampas sa limitasyon na itinakda ng paligsahan gumamit ng isang maliit na bilang ng mga kulay. Ito ay hindi sapat upang panatilihin ang pagpipinta. O ibalik ang kulay na iyon at magpinta ng bagong larawan. Alin ang mas simple? Pagkatapos mong subukan ang dalawang paraan upang makatulong sa ebolusyon. Sa huli, nagpasya sigaw na piliin ang pangalawang opsyon. Pagkatapos ay magdala ka ng listahan ng mga sangkap na gagamitin. Ibigay sa mga tauhan. Nang matanggap ito ng mga tauhan, naghinala sila. Ang lahat ng mga sangkap na ito ay nakakalason. Alagaan mo ang pulang mandaragat o subukang kunin ang kanyang buhay. Malaki ang tiwala niya at sinagot iyon ng isang malubhang sakit ay nangangailangan ng espesyal na gamot. Huwag kang mag-alala Mr. Zhao. Nakalkula ko na lahat ng nasa puso ko. Kapag natapos mo, isara ang pinto. Wala kang ipinaliwanag.
Lumingon ang staff para sigawan ka sa likod mo. Ang libro ay nakakakuha ng ganap na marka. Isang bata lamang na alam ang bawat teorya. Makalipas ang 3 araw isa-isang inalis ang mga kalahok sa martial arts competition. Kapag may pumasok, dumiretso sa likod. Nang dinala si Ra sa isang stretcher. May mga taong pumapasok na may makapal na itim na buhok. Kapag lumabas ka, walang thread. At ang pulang lotus ay kumuha ng lason sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Kaya at ang mental state nito ay lalong bumubuti. Ang mga naunang sugat ay halos gumaling na rin. May mga katangian ng halimaw na kristal nagsisimula na ring gumana ang espiritu. Ngayon na lang ang huling hakbang ang natitira. Ang mga pulang mandaragat ay kailangan lamang magbabad sa sulfuric acid magtatagumpay. Ngunit para sa mga halimaw na hindi pumirma ng kontrata ng dugo, mahirap ay konekta ang mga komplikadong kaisipan. Kapag nailabas mo na, mayroong tiyak na panganib, na kumpleto mo na ang hakbang na ito. Ngayon ay mayroon lamang isang paraan upang magtiwala dito. Huminga ng malalim at buksan ang hawla. Ikulong ang pulang marino Ra, lumabas ka. Makalipas ang 1 segundo, tumalon ang mga tripulante mula sa hawla. Pagkatapos ay sumisid patungo sa kaubang tumalon ito sa iyo at ginagamit ang kanyang ilong. Nasa dibdib mo. Malinaw na siya ay lubos na kumpiyansa at umaasa kay kaubang mataas sa pamamagitan ng malumanay na pag-aliw dito. Sige. Okay, mas mahalaga na ma-promote ka. Pagkatapos ay inilabas mo ang iyong kamay. Sa harap mo ay isang paliguan na puno ng likido. Espesyal na inihanda ang asul. Ang tubig sa tangke ay kumikinang pa rin. Itim na usok na umaaligid sa hangin.